Samantala sa capital habang kakain na sana si Nieting at Zujin, ay biglang kumalabog ang gate, nagtungo nga ng capital ang ating bida kaya naman napapatanong si Zujin kung bakit ito nagpunta dito. Pero hindi ito nagsalita at dumiretso sa lamesa upang kainin ang mga hinandang pagkain ni Zujin, di pa nga nakuntento at humihingi pa ito ng millet congee sabay na upo at minamadali si Zujin, kaya naman napatanong si Nieting kung kaninong bahay daw kaya ito sa tingin niya. Pero sinabi lang naman nitong alam mo ba na si Childehay ay hindi ako mapapahirapan ng pansamantala, pero hindi daw nila kailangang mag-alala dahil hindi naman ito mawawala at hindi lang makakalabas ng pansamantala. Napapaisip nga ang mga ito kung ganun ba kabilis ang improvement ng ating bida dahil nakaya niyang ikulong sa isang lugar o bagay si Childehay, sabay biglang tinanong ni Zujin kung ano ba ang nangyari sa muka ng ating bida. Hindi ba dapat mas alam ninyo kung sino ang may gawa nito wika ng ating bida? Alam ninyo ang lahat ng tungkol sa kanya pero wala man lang kayong binigay na impormasyon sa akin at sinabi nyo lang na makakatulong kung mahaba ang pasensya ko. Iniisip nga ng dalawa na binugbog ito ni Childehay at mukhang dahil sa galit niya kaya ito nagtungo ng capital, matanga ang ginamit ng dalawang ito sa pag-uusap, at sinabi ni Zujin na dapat pinayagan na lang ni Nieting na pumasok sa Cultivation College ang ating bida, pero sinabi lang naman ito na idea ni Zujin ang pagbibigay ng Shadow Blade sa ating bida. At nagsisihan na nga sila kaya naman sinabi ng ating bida na tigilan nyo na yang tinginan at titigan ninyo asa na ang millet congee ko. Samantala pagsapit ng madaling araw habang natutulog ang mga ito ay bigla silang nagising ng makarinig ng pagsabog, kaya iniisip ng mga ito na mayroong nagpapaputok, pero nasa residential area daw sila kung saan pinagbabawal ang pagpapapurok kaya naman napapatanong ang mga ito kung sino ang may kagagawan nito. Paglabas nga nila ay nakita nilang nagpapaputok ng Furryworks ang ating bida at sabay pang tinawag ang kanyang pangalan. Tinanong nga nila ito kung anong ginagawa niya at ito nga daw ay para sa celebration ng Spring Festival. Lumapit naman si Zujin at sinabing 3:00 na ng madaling araw, hindi ka pwedeng magpaputok kahit pa para sa Spring Festival yan at bukas pa naman daw ang Lunar New Year. Pero hindi daw kailangang mag-alala ni Zujin dahil sapat ang nabiling paputok ng ating bida hanggang bukas. Kaya naman mabilis na tumawag ito sa pulis upang ipahuli ang ating bida, sinabi nga nito na bibigyan ni Nieting ng permiso ang mga pulis upang pumasok sa base ng Dragnet at huliin ang nagpapaputok. Kaya naman napatanong ang ating bida sa kung bakit ito tumawag ng pulis, buti naman at nakaramdam ka din ng takot bata wika naman ni Zujin, pero mukhang niloloko lang daw siya ng ating bida dahil maging kay Nieting nga ay hindi siya natatakot, sa normal na pulis pa kaya. At muli nga itong nagpaputok kaya naman masyado ang galit sa kanya nitong si Zujin, tinanong nga nito kung sinasadya o nananadya ba ang ating bida dahil wala umanong katuturan ang ginagawa niya, at kung pwede daw ay matulog na ito at maaari naman niya itong tulungan sa kahit anong kailangan niya paggising nila. Pero hindi naman siya pinapakinggan ng ating bida na mapanadya kaya naman masyado ang galit ni Zujin. Samantala kinabukasan habang nakaupo si Nieting at nagbabasa ng report ay lumapit si Zujin at sinabing ibigay na ang approval ng pagpasok ng ating bida sa Cultivation College. Pero sinabi naman ni Nieting na hindi na masusolusyonan ng simpleng admission notice ang problema nila sa ating bida ngayon. Sinabi naman ni Zujin na kung alam lang niyang mangyayari ito ay dapat pinigilan na niya si Nieting nung una pa lang, at sana daw ay hindi niya ito hinayaang makipagpatigasan ng ulo sa ating bida. Sinabi lang naman ni Nieting na hindi kailangang mag-alala ni Zujin dahil malamang sa nagpunta ng capital ang ating bida upang magtungo sa Babaw Hill Cemetery, kung saan nagtungo nga ang ating bida dito upang dala ng paboritong pagkain ni Liu Ziyu sa kanyang puntod. Sinabi nga ni Zujin na malamang sa tama si Nieting sa pagpili sa ating bida upang humawak sa overseas affairs nila, at malamang umano na bababa ang bilang ng mga spy nila na mamamatay kung ang ating bida ang hahawak nito. Tama wika naman ni Nieting at kung isang manhid o cold-hearted nga daw ang pahahawakin nila ng overseas affairs ay malamang sa wala itong magiging pakialam sa mga kasamahan niya kung mabuhay man sila o mamatay basta matapos lang ang kanilang misyon. Sinabi nga nito na ang ganung uri ng tao ay mainam na maging assassin pero hindi bilang leader, kaya naman tinanong ni Zujin kung si Qingxi ba ang tinutukoy nito at kung bakit nais pa din niya itong turuan ng sword techniques. Pero sinabi ni Nieting na hindi manhid si Qingxi, kundi isang tao na kayang isakripisyo ang sariling buhay upang matapos lamang ang kanyang misyon. Sa isip nga daw ni Qingxi ay kaya niyang magsakripisyo ng buhay upang maabot o matapos nito ang kanyang goal, kaya naman hindi ito magdadalawang isip na patayin ang mga hahadlang o haarang sa kanya.
Sinabi nga din nito na ang nababagay na trabaho para kay Qingxi ay ang maging pinakamatalas na espada ng Dragnet, pero hindi ang paghawak sa overseas affairs nila. Tinanong naman ni Zhu Jin kung hindi ba sila pwedeng kumuha ng ibang talentadong estudyante upang palitan ang ating bida at ilagay sa 9th Dragnet, dahil kung kapangyarihan nga daw ang pag-uusapan ay malamang sa may makakalagpas pa sa lakas ng ating bida. Imposible yan, wika naman ni Nieting, at tinanong si Zhu Jin kung hindi niya ba napapansin na madaming lihim na tinatago ang ating bida, hanggang ngayon nga daw ay hindi pa nila alam kung paano niya napatay si Tak Ashima at nagdulot din ng natural anomaly ang ating bida na maging B-rank siya na dapat nangyayari lang sa mga nag-breakthrough sa A-rank. Sinabi nga ni Nieting na ang mga taong tulad ng ating bida na madaming lihim na pamamaraan lamang ang magtatagumpay pag nasa labanan kung saan buhay na ang nakataya. Kung ang karakter o ugali nga lang daw ng ating bida ang titignan mo ay malamang sa mamaliitin ito ng iba, at dahil sa pangmamaliit na ito ay maari siyang makapagdulot ng malubhang pinsala sa mga critical na sitwasyon. Ilang sandali pa ay tinanong ni Zhu Jin kung hindi ba talaga hahayaan ni Nieting na makapasok ang ating bida sa Cultivation College. Sinabi lang naman ito na sapat na ang abilidad ng ating bida upang magtrabaho at maging leader sa Dragnet kaya masasayang lang ang oras nito pag nag-college pa siya. Nauunawaan naman daw ito ni Zhu Jin pero nagiging dahilan nga daw ito upang buligligin sila ng ating bida, at kung nais nga daw ni Nieting na sumunod sa kanya ang ating bida ay dapat nitong baguhin ang kanyang desisyon at sundin ang mga nais ni Shu. Kaya naman nagalit si Nieting at tinatanong nito kung nais ba siyang sumuko sa patigasan nila ng ulo ni Lu Shu. Sinabi lang naman ni Zhu Jin na ang nais lang naman ni Shu ay admission sa Cultivation College, isa pa ay hindi natin alam kung saan niya kinulong si Chill Dehai. Kaya kailangan mo munang magpakumbaba ngayon upang mailigtas natin si Chill Dehai. Muli sinabi naman nito na si Zhu Jin ang nagbigay ng Shadow Blade sa ating bida, pero dahil mukhang hindi nga daw gumagana ang plano ni Nieting ay kakausapin na lang ulit niya ang ating bida pagbalik nito. Pagsapit nga ng gabi ay naghanda ng masasarap na pagkain ng dalawang ito, pero hindi pa din naman bumabalik ang ating bida matapos ang maghapon kaya naman napaptanong ang mga ito kung saan kaya siya nagtungo at kung pwedeng tignan ni Nieting ang super CCTV niya. Hanggang sa ilang sandali pa ay nakarinig sila ng nagpaputok, at paglabas nga nila ay tamang upo lang ang ating bida sa harap ng kanilang gate kung saan binati pa sila nito. Hinampas nga ni Nieting ang isang folder sa kanyang dibdib. Binigyan nga siya ng admission notice ni Nieting at inuutusang idol ito ng ating bida kay Yutang upang makapasok siya sa Cultivation College. Sinabi pa nga ni Nieting na sana ay wag ng pagmamaltratuhan ng ating bida si Chill Dehai dahil namatay ito upang iligtas ang mga tao, magmula nga daw nang mamatay ito ay nanatili na ang kanyang espiritu sa Shadow Blade at isa nga daw sinaunang bayani si Chill Dehai. Hindi naman makapaniwala ang ating bida na namatay si Chill Dehai para sa mga tao dahil masyado ang pangmamaliit nito sa mga tao. Ilang sandali pa ay iniisip ng ating bida kung sumusuko na ba si Nieting upang gawing 9th Dragnet ang ating bida dahil binigyan na siya ng admission notice. Kaya naman kinantsawan niya pa ito at tinanong kung nagsisisi na ba siya ng pigilan o sinadya niyang hindi makapag-entrance exam ang ating bida. Pero sinabi lang naman ni Nieting na pumayag lang siyang bigyan ito ng admission notice dahil madami pa siyang kailangang matutunan pero sana daw ay wag sayangin ng ating bida ang pagkakataong ito. Kaya naman nagpasalamat ito sa nakakagagong paraan. Bigla namang sumingit si Zhu Jin at tinanong kung saan niya dinala si Chill Dehai. Sinabi nga ng ating bida na dinala niya ito sa isang lugar kung saan ito nababagay at kailangan niyang manatili doon ng ilang panahon. Masyado nga daw siyang minamaliit ni Chill Dehai kaya kailangan niya itong turuan ng leksyon. At dahil sa mukhang mag-aaway na naman ang dalawa ay sinabi ni Zhu Jin na tuturuan niya ang ating bida ng teknik upang maibalik niya si Chill Dehai sa espada pag ayaw niya itong makita. Kaya naman tinanong nito kung may ganang paraan ba talaga at kung bakit hindi ito binigay o sinabi sa kanya nang ibigay sa ating bida ang Shadow Blade. Habang nakatingin na si Zhu Jin kay Nieting na tumalikod at matawa-tawa ay iniisip nitong sinadya nilang hindi sabihin sa ating bida ang tungkol sa teknik na ito upang bigyan siya ng problema o sakit sa ulo. Ilang sandali pa ay nilabas at binigay ni Zhu Jin ang isang Jade script sa ating bida, naka-record nga daw ang spell dito at agad naman niya itong matututunan pag nag-inject siya ng willpower niya sa Jade script na ito na agad namang ginawa ng ating bida. At sinabing ganun lang pala kadaling ibalik sa espada ang demonyong Chill Dehai, tinanong naman ni Zhu Jin kung pwede na ba niya itong pakawalan. Sinabi nga ng ating bida na pupuntahan niya ito pero wag na wag silang susunod at mabilis nga itong tumakbo. Ilang sandali pa nang pumasok ito sa perlas ay napahampas si Nieting sa lamesa dahil sa gulat,
Bigla nga daw naglaho ang ating bida at hindi niya maramdaman pati ang aura o kapangyarihan nito kung saan tila nagpunta ito sa ibang daigdig. Kaya naman napatanong si Zujin kung natutunan na ba ng ating bida ang inner space ng formation core agad-agad, malamang wika naman ni Niting habang iniisip kung paano ito nagawa ng ating bida, dahil siya daw mismo ay hindi niya pa din alam kung paano ma-activate ang inner space ng Zinting Blade niya. Sinabi naman ni Zujin na madami pa din talagang sekreto sa ruins kaya hindi nito kailangang mag-apura, pero pwede naman daw niyang tanungin ang ating bida kung nais niya agad matuklasan kung paano ma-activate ang inner space ng kanyang espada. Hindi bali na wika naman ni Nieting at paghihirapan na lang daw niyang tuklasin ang tungkol dito, kaya iniisip ni Zujin na hindi pa tapos ang patigasan ng ulo ng dalawang ito. Samantala sa loob ng perlas ay patuloy pa din namang nagbibilang ng beans si Childehay, nang biglang dumating ang ating bida at sinabing ilalabas na niya ito dahil nais siyang makita ni Nieting at Zujin, pero sinabi lang naman ito na bigyan mo na lang ako ng supot at umalis ka na mainam na ang kalagayan ko dito at dahil ko kailangan ang awa mo. Wala nga daw mangyayari sa kanya kahit manatili pa siya ng 10,000 taon sa loob ng perlas, pero ang ating bida ay kailangan daw mag-ingat dahil pag wala siya ay masisira na lang bigla ang Shadow Blade matapos ang 1 taon. Hindi nga daw ito alam ng ating bida na nakagapos pala sa isa't isa itong si Childehay at ang Shadow Blade, sinabi nga nito na siya ang nag-absorbo ng enerhiya at ang enerhiya na inaabsorb niya ay nilalagay naman niya sa Shadow Blade o sa madaling salita ay siya ang nagbibigay o provide ng kapangyarihan sa Shadow Blade. Nais nga daw nitong malaman kung ano ang gagawin ng ating bida matapos masira ang Shadow Blade, kaya naman iniisip ng ating bida na itong si Childehay ang kailangang pumasok sa Shadow Blade para magpagaling o magpalakas pero ngayon siya pa ang nagmamatigas. Pero dahil sa natutunan nga daw niyang spell ay hindi makakatanggi si Childehay kung nais niya itong ibalik sa espada. Ginamit nga niya ang spell at sinabing huwag mong sasabihin na hindi mo kailangang bumalik sa Shadow Blade, at walang mangyayari sa iyo pag nasira ito dahil hindi ako naniniwala sabay inaya na itong lumabas sa perlas. Habang nakagapos nga sa gintong kadena si Childehay ay naisip nitong natutunan na ng ating bida ang spell upang pabalikan siya sa espada, at sa pilitan nga itong pinabalik ng ating bida sa Shadow Blade kahit pagusto pa nitong humirit dahil hindi pa daw siya tapos magbilang ng beans. Matapos niyang mapabalik si Childehay ay agad din namang naglaho ang ating bida, kaya napabuntong hininga na lang ito pero nagulat siya nang may pagkain na hinagis sa kanya ang ating bida at pinasalamatan nga niya ito. Samantala pagbalik naman ng ating bida ay agad hinanap ni Zujin kung nasaan na si Childehay, na agad naman niyang inutusang lumabas upang makita ng dalawa. Sa paglabas nga ni Childehay ay agad naman itong binati ng dalawa at nagtungo nga ito sa kanila. Matagal na panahon na din tayong hindi nagkita mukhang lumaki ka ng mabuti wika nito kay Nieting, sabay tanong kung bakit napunta sa ating bida ang Shadow Blade. Nais pa nga sana nitong alalahanin ang nakaraan, pero agad ginamit ng ating bida ang spell upang gapyusin at ibalik ito sa espada kaya naman nagulat at natahimik na lang ang dalawa. Ngayon nagyayabang ka pa at inaalala ang nakaraan dami mong alam wika nga ng ating bida, at alam na nga daw nila kung bakit siya binugbog ni Childehay. Samantala sa sumunod na araw ay agad namang bumalik ng Luo City ang ating bida, hindi nga daw niya inaasahan na nasa Luo City lang din itong si Yutang dahil ang alam niya ay nasa Yu County ito dahil lang tinatawagan niya ito ay laging out of service area. Pero mukhang niloloko nga lang daw siya nito at kasabwat siya nila Nieting, muli nga niya itong tinawagan at habang napapaisip si Yutang kung bakit tumatawag ang ating bida ay bigla siyang kinilabutan at tinanong kung bakit andito ang ating bida. Nagtungo nga daw ang ating bida dito dahil may sadya siya kay Yutang, at hinagis nga nito ang admission notice sa mukha niya habang sinasabi na wala ako sa mood wag mo akong asarin, tulungan mo akong tapusin ang formalidad upang makapasok ako sa Cultivation College. Nagulat nga ito nang makita ang admission notice na aprobado ni Nieting, habang minamadali naman siya ng ating bida, mabilis nga itong nagtungo sa kanyang lamesa habang iniisip na tapos ang away ni Shu at Nieting at hindi na niya kailangan pang mamagitin o maipit sa dalawa. Habang ang ating bida naman ay iniisip kung bakit mukhang masaya pa ito matapos niyang ihagis sa mukha ni Yutang ang admission notice niya. Ilang sandali pa ay tapos na daw ang lahat at may susando bukas sa ating bida upang dalhin siya sa training camp. Pero hindi nga daw pupunta ang ating bida kaya naman sinabi ni Yutong na ang lahat ng talents at mga may top physique ay pupunta sa training camp, may kinalaman din ito sa grades ninyo kaya kailangan mong magtungo at hindi ka pwedeng tumanggi. Bahala ka dyan basta hindi ako pupunta wika naman ng ating bida sabay tumakbo ito paalis.
Mukhang hindi daw pala siya dapat maging masaya na natapos na ang away nila ni Nieting, hindi na nga daw siya mamamagitan sa away ng dalawa pero siya naman na ngayon ang direktang sasakit ang ulo sa ating bida. Samantala pag-uwi ng ating bida ay bigla namang tumunog ang cellphone na gamit niya nang nasa Japan pa siya. Nakatanggap nga ito ng madaming overseas intelligence kaya iniisip nito kung ano na naman daw kaya ang nais ipagawa sa kanya ni Nieting. Hanggang sa biglang tumawag si Mingyo sa kanya at nang sagutin nga niya ito ay, sinabi ni Mingyo na may mga kailangan siyang ibigay sa ating bida kaya kailangan nitong magtungo sa black market. Iniisip naman ng ating bida kung bakit tila mabait si Nieting ngayon at kung nasa Niban daw ba ito, dahil bukod sa binigyan siya ng admission notice upang makapasok sa college ay pinadalhan pa siya ng overseas intelligence, tapos ngayon ay biglang may ibibigay pa sa kanya mula sa capital, pero mas mainam na daw ito kaysa naman problema ang ibigay sa kanya ni Nieting. Nang magtungo nga ang ating bida sa black market ay agad niyang kinukuha ang sinasabi nito, pero nagulat siya nang ibigay sa kanya ang flash drive at ito daw ang susi upang makapasok o login siya sa website ng Dark Kingdom, kaya naman napapatanong ang ating bida kung bakit ito binibigay sa kanya. Sunod pang ang binigay ni Mingyo ang ibang dokumento sa ating bida patungkol sa isang spy na nahuli nila at sinabing basahin maigi ng ating bida ang impormasyon nito. Ang pangalan nga ng spy na ito ay Li Teng at iniisip ng ating bida kung bagong pagkakakilanlan ba ito na hinanda ng organisasyon para sa kanya. Mukhang nagkamali nga daw siya ng pag-aakala dahil hindi pa pala sumuko si Nieting na ipadala siya sa ibang bansa ang maging 9th Dragnet. Tinanong naman niya si Mingyo kung hindi pa alam ng ibang bansa na nahuli na nila ang spy na si Li Teng, na agad namang kinumpirma ni Mingyo pero wala naman daw sinabi sa kanya si Zujin at hindi din binigyan o sinabihan ng gagawin ang ating bida. Kaya naman iniisip nito na hinanda na ng organisasyon ang lahat para sa kanya at pwede niyang umpisahan ang misyon anumang oras na naisin niya. Sinabi naman nito na nauunawaan niya kung gaano naapektuhan ang ating bida sa pagkamatay ni Liu Ziyu. At alam din niya na hindi tinatanggap ng ating bida ang 9th Dragnet na posisyon dahil ayaw nitong magkaroon ng malaking responsibilidad kung saan nakadepende sa lahat ng magiging desisyon niya ang buhay ng mga kasamahan nila. Totoo naman daw na habang mas mataas ang posisyon ay mas malaki ang responsibilidad, pero dapat ay i-consider din daw ito ng ating bida sa ibang paraan, dahil habang mas malakas siya at mas mataas ang posisyon niya ay mas madami din ang pwede niyang protektahan o maprotektahan. Kahit nga daw tanggihan ng ating bida ang mga misyon na binibigay sa kanya ay meron at merong gagawa nito, pwedeng si Mingyo o ibang miyembro pa ng Dragnet dahil ito ang trabaho nila. Pero kung ang tulad daw ng bida natin na mayroong malakas na kapabilidad ang gagawa nito ay malamang sa maiiwasan o maililigtas niya mula sa kamatayan ang iba pa nilang kasamahan. Nanatili lang namang tahimik ang ating bida sa lahat ng sinabi ni Mingyo hanggang sa ilang sandali pa ay nagpaalam na ito. Hindi nga daw magiging madaling desisyon ito para sa ating bida pero sinabi na niya ang lahat ng pwede niyang sabihin dito. Pag-uwi naman ng ating bida ay iniisip nitong matagal na niyang hindi nakikita ang website ng Dark Kingdom, kaya naman titignan daw muna niya kung ano ang mga bago sa market nito. Mukhang parehas pa din naman daw ang mga tinda dito at pangunahin nga ang mga prutas na ito na nakakatulong upang ma-awaken ng isang tao. Bigla nga niyang naalala na meron pa din siyang 2 prutas na natitira sa nakuha niya sa Salt Lake Ruin. Nais nga daw sana niyang ibigay ang mga prutas na ito kay Xiaoyu pero ngayon ay nagdadalawang isip na siya dahil parang hindi naman na daw ito kailangan pa ni Xiaoyu. Isa pa ay pwede din daw mapahamak si Xiaoyu pag kinain niya ito tulad na lang sa kanya dati, kaya naman hindi niya daw pwedeng isugal ang buhay ng kanyang kapatid upang maka-awaken pa ng isang abilidad. May abilidad na din naman daw si Xiaoyu na magpasunod ng mga halimaw, kaya ibebenta na lang daw niya ang isa sa mga prutas upang maibili ng armor si Xiaoyu. Ilang sandali pa ay bigla namang may kumatok sa kanilang pintuan at nang pagbuksan nga ito ng ating bida ay nakita niya ang magjuo na ito at may dala-dalang foods. Nagtungo nga daw sila dito upang bisitahin ang lonely boy nating bida at nagdala na din sila ng lulutuin, sabay tinanong kung nais bang magtungo ng ating bida sa ruin na magbubukas sa South America. Sinabi naman ng ating bida na hindi siya magtutungo sa abroad habang iniisip na tuta ka talaga ni Nieting. Mabilis nang lumayo sa kanya ang ating bida kaya sinabi ni Yishaw na sige kung ayaw mo hindi na ako mangungulit, pero alam mo bang may magbubukas na ruin sa Lapnor? Natuwa nga ito nang marinig na may bagong ruin sa Lapnor, at tinanong kung sa norte daw ba ito ng Sinjan sa sinaunang kaharian ng Lulan. Hindi ko alam wika naman ni Yishaw, masyado nga daw kakaiba ang lugar doon kung saan madami pa ding misteryo ang hindi pa natutuklasan, tulad na lang sa Xiaohe Cemetery, Sun Tomb at iba pa.
Ilang sandali pa ay hinagis nito ang supot ng gulay kay Nolan Kay, at tinanong ang ating bida kung nais ba nitong makasama siyang pumasok ng ruin dahil sa bansa naman nila ito. Hindi nga daw niya pwedeng isama ang duo niya dahil ang mga miyembro lang ng Dragnet ang may pribilehiyo na pumasok sa ruin. Habang iniisip nga ng ating bida na madami na namang makakain ang divine water niya, ay sinabing may punto si Yishao dahil sa bansa naman namin ang magbubukas na ruin ay hindi ko kailangang alalahanin ang core at mas madaming oras ang meal alone upang makapag-hunt ng halimaw. Kung may mga halimaw nga daw sa ruin na ito tulad ng sa Kuchang ay pwedeng lumaki ang divine water niya. Kung ngayon ay katumbas ito ng tubig sa pool ay maaari daw itong maging katumbas ng tubig sa lawa ang laki. Tumunog naman ang cellphone ni Yishao habang naglalagay ito ng antiseptic o disinfectant sa kanyang tinapay, napapaisip nga ito sa kung bakit siya tinawagan ni Nieting. Sinabi nga nito na napagdesisyunan na nila kung sino ang papasok sa Lopnor Ruin, si Tandang Chen Bailey nga daw ang leader at makakasama nito ang mga estudyante ng vital class na mga E-rank o may mas mataas pang rank. Sinabi din ni Nieting na diretso na ang mga estudyante matapos ang training camp nila, pero hindi pwedeng umalis sa kanilang post o lugar nila ang ibang Dragnet liban sa mga papasok sa ruin. Sa madaling salita nga daw ay ayaw ni Nieting na pumunta siya sa Lopnor Ruin, kaya wag na nitong isipin ang pumunta dahilan upang mabuga ang kinakain niyang tinapay. Matapos nga ang tawag ay umiiyak ito at sinasabi na katapusan na nila at hindi sila makakapasok sa ruin, pero sinabi lang naman ng ating bida na hindi, ikaw lang ang hindi makakapunta sa ruin pero ako ay pwede. Di ba hindi ka naman nakapasok sa Cultivation College paano ka makakasama sa Lopnor Ruin wika nga ni Yishao, pero pinakita lang naman niya ang admission notice niya na aprobado ni Nieting. Nanlumo nga si Yishao nang makatanggap ito ng critical strike at sinasabing traidor ka Lu Shu, habang ang ating bida naman ay tinawagan si Yutang patungkol sa training camp. Nakapag-isip-isip na nga daw ang ating bida at kailangan niyang pumunta sa training camp para sa kanyang grado. Pero dahil sa hindi nagsasalita si Yutang ay sinigawan nito ng ating bida at sinabing pupunta siya sa training camp habang si Yishao at malungkot pa din sa Gedli. Sinabi nga ni Yutang na mag-impake na ang ating bida dahil ang ibang estudyante ay nagtungo na sa Lopnor, kaya kung magtutungo daw ang ating bida sa Lopnor ngayon ay makakasama siya sa huling batch ng papasok sa ruin. Nagkunwari pa nga itong hindi alam ang tungkol sa ruin at hindi naman daw siya sasama sa training camp upang makapasok lang sa ruin. Hindi nga daw talaga alam ng ating bida ang tungkol sa ruin pero dahil may magbubukas na ruin ay papasok na din siya. Nanginginig naman sa galit at asar si Yutang dahil alam niyang nagsisinungaling ang ating bida at sasama lang naman talaga ito sa training camp dahil sa ruin kaya naman pinatay na lang niya ang tawag sa ating bida.